Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. At ito na ang hinihintay natin. Kaya nga, tanong ko, napupuno na ba ang AFP? So alam naman po natin sa mga latest week, no? Grabe pa rin ang kumakalat na maling impormasyon. 'Di ba? May mga nahuhuli at naghihingi ng tawad dahil sa kanilang maling ginagawa. Pero may mga iilan pa rin sa ating mga kababayan na sadyang ang kakapal ng mukha at wala ng mga hiya at walang takot pa rin na nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanilang platform. 'Di ba? Isa po ito na dapat tuldukan talaga ng gobyerno. Kasi para sa akin, malaking problema po itong fake news. Dahil mga kababayan natin mismo ang naluloko, nabubulag, at nililinlang nitong mga walang hiya na nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanilang platform. 'Di ba? So, eto na po, nagsalita na po ang AFP. Ayon sa balita, sa korte na lang raw magkita-kita dahil hindi na ho nila papalagpasin nito. At kasama sa posibleng irereklamo itong mga nanawagan na bawiin ang suporta ng militar sa gobyerno. Eto po, panoorin po muna natin itong video ng Billionaire News Channel, courtesy o credit, please sa video nyo, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Hindi na palalampasin ng AFP ang fake news peddlers na naninira sa ahensya. Sa korte na raw magkita-kita. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Kakasuhan ng AFP ang mga nagpapakalat ng malisosong balita laban sa sandatahang lakas ng Pilipinas. So tinitingnan natin dyan, all of those na nagpapakalat nga ng maling impormasyon leading to a different narratives or meron silang gustong aksyon na hindi maganda para sa ating bayan. Kasama raw sa mga posibleng ireklamo ang mga nananawagan ng pagbawi ng suporta ng militar sa gobyerno at nagpakalat na mayroon umanong 15 billion peso ghost projects ang AFP. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, walang mga guni-guning proyekto ang AFP. Lahat anya ng military facility na nakapaloob sa programang Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad o TICAS ay pinopondohan at ipinatutupad ng DPWH. Kahit AFP daw ang nagre-rekomenda ng mga proyekto base sa kanilang operational needs katulad ng barracks, training facility at mga headquarter building, hindi dumadaan sa AFP ang pondo at direkta itong ibinibigay sa DPWH. Sa isyu ng umano'y coup, ayon kay Padilla, walang naging pagpupulong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at sinumang retired AFP official para planuhin ang pagbawi ng suporta sa administrasyon. Ang goal po natin dito is for us not to get distracted in terms of the Armed Forces of the Philippines. Laser focus tayo sa ating mission and function. Una na ring nilinaw ni Browner sa isang forum na bagaman may mga kumausap at nanghihimok sa kanya na ilaglag na ang administrasyon bago pa man ng September 21 rally, tinanggihan niya raw ito at pinaalalahanan ang kanilang hanay. Sa kanilang sinumpuang tungkulin na protektahan ang saligang batas. Para sa agenda. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping klo, napakinggan na ho natin. Good job AFP. Maraming salamat po sa inyong magiging action, no? Yan po ang hinihintay talaga namin, na aksyonan nyo po. Dahil ang nakasalalay o ang nakataya ang inyong ahensya. Kaya maraming salamat sa inyong magiging action. Thank you so much. Paano na yan? Good luck na lang sa mga makakasama sa irereklamo. 'Di ba? Ewan ko ba sa inyo?
Bakit hindi tayo nagkakaisa? Bakit kailangan nyo pa talaga gumawa ng mga maling impormasyon para manloko sa ating mga kababayan? Ang masakit dito, kapwa nating Pilipino, niluloko nyo eh. 'Di ba? Kaya, dapat lang nakasuhan kayo ng mga fake news peddler kayo. Dahil wala na kayong ginawa. Kung hindi puro lang pandidistract, paninira ang inyong ginagawa. 'Di ba? Ginagawa nyo yan puro views para sa inyong sariling interes. Hindi nyo na iniisip ang mga tao na napapaniwala nyo sa mga maling impormasyon na pinapakalat nyo sa social media. 'Di ba? Kaya kung sino man kayo na kasama sa kakasuhan, good luck na lang po sa inyo. 'Di ba? Tama lang po itong ginawa, itong gagawin ng ating AFP. Saludo po kami sa inyo. Tayo nga mismo din, 'di ba? Yung mga ilan sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media, lalong-lalo na ho sa mga rally na nangyayari na hindi naman totoo na dito sa Pilipinas nangyayari, ipinapak-check ho natin 'yan. 'Di ba? Kasi yan ang ayaw na ayaw natin, na may maluloko na kapwa natin Pilipino dahil lang sa kagagawan ng ilan sa ating mga kababayan na mga creator o vlogger. 'Di ba? Kaya good luck na lang po sa inyo, ha? Uulitin ko, maraming salamat po sa ating AFP. Thank you so much po sa inyo. So yun lang po mga ka-action, mga kakamping Nogin, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!